Samantala, tukoy na ng Land Transportation Office o LTO ang may-ari at nagmamaneho ng white Cadillac Escalade na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway at muntik pang managasa ng enforcer bago ito tuluyang tumakas. Ang mga detalye ihatid sa atin live ni Val Gonzales. Val. Yuel kasama ng isang legal counsel at opisyal ng kanilang kumpanya ay humarap na sa tanggapan ng Land Transportation Office. Ang driver ng SUV na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang managasa noong araw ng linggo. Sa press conference ay humingi ng paumanhin sa publiko sa DOTR SAIC at sa LTO San Miguelito EDPAN. Si EDPAN ay company driver ng Orient Pacific Corporation ang nakarehistrong may-ari ng controversial na SUV na may taking number 7 na plaka. Sabi ni EDPAN, wala siyang intensyon na manakit o managasa. Katwiran nito, sumakit daw ang kanyang tiyan kaya't nagmamadali na ito at wala na siyang ibang naisip kundi ang dumaan sa EDSA busway. Inakala daw niyang maaaring dumaan dito dahil sa araw naman noon ng linggo. Dahil dito, sa mismong pulong balitaan na ng LTO na isyuhan ng violation ticket dito si EDPAN, aabot lamang sa 7,000 piso ang pinagsama-samang multa sa driver. Pabilang sa mga violations nito ay ang disregarding traffic sign na may multang 1,000 piso, reckless driving na may multang 2,000 piso, at 5,000 piso naman sa paggamit ng checking protocol plate number. Samantala, ayaw na rin magbigay ng anumang mga impormasyon si Mr. Omar Dilonga, isa sa mga direktor ng Orient Pacific Corporation na lumutang sa LTO kasamang kanilang legal counsel na si Atty. Juliet Santos. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Victor Mendoza, matukoy ang pangalan ng driver matapos na makipag-ugnayan sa kanya ang abogado ng Orient Pacific Corporation. Muling iginiit ni Asek Mendoza na kailanman ay hindi nila kukonsuntihin ang takasang pagwawalang bahala ninuman sa mga umikiran na alituntunin sa batas trapiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val, isang tanong lang. Val, na-establish ba kung paano nga ulit natukoy itong driver at na-establish ba kung wala itong kaugnayan talaga sa isang senador o kamag-anak man lang? Ang binabanggit nitong si Asek Mendoza ay nakipag-ugnayan sa kanya yung abogado ng Orient Pacific Corporation. Ang mga abogado naman daw ay dali lamang daw magkakilala at mayroong mga koneksyon. Kaya yun yung naging daan para matukoy itong driver ng controversial na SUV at nung makausap ay nangakong lulutang ngayong araw dito sa tanggapan ng LTO na siya namang agad na ipinabatid sa publiko ng Land Transportation Office sa pamamagitan ng isang press conference. Alright, maraming salamat mula sa Quezon City, Val Gonzales.